broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay,
Magandang gabi po sa inyong lahat at minsan naman po tayo po ay dumulog sa panalangin bago tayo magsimula. Hallelujah. Praise God. Sige po, tayo po muna yumuko at manalangin. Hallelujah. Lord, sa gabing ito, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa opportunity, O Lord God, na muli po ay makapag-share ng salita nyo. God, langisan mo po ang labi ng inyong lingkod, Panginoon, ngayong gabi ito, O Diyos. Dalangin ko, itago mo po ako sa inyong likuran. Hallelujah, ikaw ang maitaas, ikaw ang mahayag sa gabing ito. At dalangin ko po ang lahat ng makikinig ay buksan mo ang kanilang spiritual ears, O God, ang spiritual eyes, para makita ka ng lubusan, Panginoon, sa mga salita mo. Maranasan ang presensya mo sa gabing ito. Hallelujah. Holy Spirit, we acknowledge your presence in this place. We honor you and we praise you. Hallelujah. Thank you so much. Ikaw po magturo sa amin, Panginoon, ng mga ibababa mong salita. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. So, patuloy po ako nagpapasalamat sa gabing ito na minsan pa tayo po ay makabahagi sa salita ng Diyos, na makapagpahayag ng salita niya. Ngayong mga panahon na to, napakahalaga na talaga po tayo ay nagbabahagi at patuloy na nagpapasakop sa kapangyarihan ng Panginoon. So, ang title po ng aking ibabahagi ay Sugatang Manggagamot or A Wounded Healer. Okay, so bakit po kaya ako napunta dun sa ganitong title or message ng ating Panginoon? Actually, ang ating pong pagbubulayan ay galing sa 1 Samuel 16:10-13, okay? So, mamaya po natin i-elaborate. But this time, one time in our lives, di po ba, minsan, kadalasan, kapag ikaw ang ginagamit ng Panginoon na magbahagi ng salita ng Diyos, usually ano po ang nangyayari? Halimbawa, for example, ako yung naka-assign na mag-share today or last time. You know what? Ang nangyayari is, yung mismong preach mo, yung mismong tinuro mo, yun ang mangyayari sa'yo. Or dun ka tuturuan ng Lord. Amen? Laging ganun eh. Laging ganun po yun. Sa lahat po ng mga naka-experience na tumayo at magpagamit sa Panginoon, tapos sila yung mag-share ng word, lahat ng mga pastor, lahat ng mga bishops, lahat po ng mga reverends natin ay nakaranas niyan. Na kami po yung unang-unang nakakaranas nung ibinababa naming mga preaching, binababa naming mga teachings. Hallelujah. And nakakatuwa kasi in spite sa lahat ng mga circumstances at pinagdadaanan natin sa buhay, di po ba, the more na meron kang pinagdaraanan, the more na ginagamit ka ng Lord. Amen? The more na ikaw yung pinag-share, ikaw yung pinagpipray. Ikaw yung halimbawa, ikaw yung ina-assign sa ganitong gawain. Amen? So, merong purpose ang Lord. Bakit po kaya alamin natin? Amen? Sa gabing ito. Hallelujah. So, umpisahan po natin sa Genesis 20:17. Okay, ano pong sabi doon? Then Abraham prayed to God, and God healed Abimelech, and also headed, And Abraham prayed to God, and God healed Abimelech, and also healed his wife and female slaves so that they bore children. Okay. Ano po ba yung nangyari nung time na to, sa time ng panahon ng Bible times ng kay Abraham at kay Sarah? Si Sarah nung time na yon, lagi sila kasing gumagala no? Parang ganun wala sila sa lugar na yon na kung saan
tinawag sila ng Lord. So, kung saan-saan sila pumupunta. So, that time, ang hari po ay si Abimelech. Okay? So, ang nangyari nun, pumunta sila doon, tapos, ay, ang ginawa ni Abraham, sa sobrang ganda po kasi ni Sarah, yun kasi yung description ng Bible, dininay niya na asawa niya si Sarah. Hindi niya asawa si Sarah that time, kundi anong ginawa? Dininay niya, sinabi niya sister niya, si Sarah. So, ang nangyari, ito si Abimelech, dahil siya yung nasusunod ng time na yon, ang sabi niya, nagustuhan niya si Sarah. So, ang ginawa is, gusto niyang kunin si Sarah as wife at gusto niyang tumabi. Di ba, ganun sa Egypt, ganun ang nangyayari dati. Yun po yung time na kung saan nag-journey sila from Negev, the territory of Negev, and lived between Kadesh and Shur, and he sojourned in Gerar. And Abraham said of Sarah his wife, she is my sister. And Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. Diba? Pero alam niyo po ba may nangyari, diba? Na naginip itong hari na ito. At sinabi sa kanya, nangusap ang Panginoon, sinabi na hindi niya yan kapatid. Asawa niya yan. Kailangan mo siyang isoli. Di po ba? So, one time in our lives, di po ba meron tayong mga ganong sitwasyon? Anyway, ang ganda ng story kasi nila, biruin mo sila, Abraham, at saka si Sarah that time, wala silang anak eh. So, anyway, totoo naman yun in our times din kapag walang mga anak, di ba? Lagi nasa galaan. So, sila nandun din sila. So, yung time na yun, 2 beses niya diniday na kapatid niya, na hindi niya asawa si Sarah, kundi kapatid niya lang. And the king, syempre, dahil nagustuhan niya nga yung mukha or talagang nataypan niya si Sarah that time, so ang ginawa is, gusto niyang maging asawa yon or okay, kunin si Sarah that time. Pero anong ginawa, 'di ba, na naginip siya at kinausap siya ng Lord na wag mong gawin yan, kung hindi isusumpa namin kayo. So, to make the long story short, nung time na yon is kinakailangan nilang gumawa ng kung ano-anong way, di po ba, para lang makapag-stay doon sa lugar na yon. Hallelujah. Pero yung lugar na po na yon, later on, malalaman natin na bless ng Panginoon yung lugar na yon at nagkaroon ng anak yung mga taong nandun. Biruin mo, inutusan si Abraham at si Sarah, si Abraham na ipag-pray yung king na si Abimelech at yung kanyang mga maidservants at yung asawa niya, yung buong angkan niya na naroroon sa kaharian na yon, kasi hindi sila magkaanak. Imagine that, 'di ba? Si Sarah at si Abraham that time na walang anak ay inutusan ng Panginoon na ipag-pray ninyo tong pamilya na to, ipag-pray ninyo tong tao na to, ipag-pray ninyo tong kingdom na to na hindi magkaanak. And anong sabi ng Bible sa Genesis 20:17? That Abraham prayed to God, and God healed Abimelech and also healed his wife and female slaves so that they bore children. Nagkaroon sila ng mga anak. Amen? Tayo po, di ba, in my case, I will share my case. Sa totoo lang po, nung kamamatay lang ng kapatid ko, ako po yung nag-pray sa kanya nung time na yon. And talagang ang hirap po pala kapag ikaw ang nagmi-minister sa mga kapatid mo or sa mga magulang or kamag-anak, di po ba? And nagulat lang ako kasi yung prayer group na sinasalihan namin ni Pastor Nichelle that time, every Thursday, is cancer patients din. Mga merong cancer. So, doon ako, nagpapaawit ako noon, tsaka nagpe-pray sa kanila. So, in-invite ako noon ni Pastor Nichelle. So, I was really, alam mo yon, tago sa puso talaga kapag nagpe-pray. Kasi, naipag-pray ko yung kapatid kong namatay na ang sakit is stage 4 colon cancer. So, nung kamamatay niya lang na yon, and then my mom also,
na kamamatay lang din. Na nung time na yon habang pinagpipray namin yung mga cancer patients, ang nanay ko rin is pinagpipray ko that time na meron na siyang nararamdaman sa katawan niya. So alam mo, parang ang hirap, di po ba, na ikaw yung ma-assign sa ganon. Sabi ko sana, ang hirap pala mag-minister kapag ka mag-anak mo or kapamilya mo na ikaw mismo kasi puro iyak na lang ang mangyayari. Pero hindi. Hindi inalaw po ng Lord na maging ganon. Talagang naipag-pray naman namin siya at napatanggap namin siya bago siya mamatay. Amen? So, ang nanay naman is born again naman ang nanay bago pa siya makuha ng Lord. Pero alam niyo yon yung burden na ikaw ang magpe-pray tapos malalagutan na pala ng hininga. Amen? Na-experience niyo po ba yun? Hallelujah. So, by the grace of God, so ganun ang nangyayaring experience sa kanila. 'Di ba? Kung ano yung mga nararamdaman mong sakit, ano yung mga, ano man yun, ikaw muna kasi ang unang makakaranas. And then, ipaparanas natin sa kanila yung kagalingan. Hallelujah. Kaya po sugat ang manggagamot ang title natin ngayon eh. Amen. But let's just see on the life. Iwanan po muna natin sila Abraham and Sarah, okay? So, sa 1 Samuel 16:10 to 13, okay? And Jesse, sa buhay po ni David, and Jesse made his sons pass before Samuel. And Samuel said to Jesse, "The Lord has not chosen this." Then Samuel said to Jesse, "Are all your sons here?" And he said, There remains yet." Meron pa siyang isang anak na hinahanap, okay? So, dun sa 1 Samuel 16:10 to 13, makikita po natin sa buhay ni David, amen, na, alam mo, 7 yung anak, made 7 of his sons pass before Samuel. Nung mga panahon na yun kasi, si Jesse po ang tatay ni David, okay? Si Jesse, nandun lahat yung mga anak niya, inipon, kasi nga, i-anoint yung next king na susunod kay King Saul, okay? So, nung time na yon, and Samuel said to Jesse, sabi niya, "Ito na ba lahat yung mga anak mo?" Kasi hindi ito yung napili ng Lord. Hindi ito yung para doon sa pagiging, hindi ito yung i-anoint ko, sabi ng Panginoon. Wala rito sa mga 7 ito. Sino pa yung mga anak mo nandun? So yun, makikita natin, isipin niyo po ikaw, kung in your mind, if you are a father or a mother, di po ba, we are very proud sa mga anak natin kapag ibibida natin sila sa mga bisita natin. What more kung prophet pa yung pumunta at mamimili ng susunod na king, di po ba? Kasi noong kapanahunan po nila, Bible times, noong mga unang panahon, nung early church, nung early New Testament, Old Testament times, yung po, pag sinabing prophet ang darating sa bahay mo, grabe, parang presidente ng Pilipinas yan. Mga talagang bigatin yan. Meron pang PSG yan na mga kasama. Amen? So parang ganun ang dating po ni Prophet Samuel. Pupunta dun sa bahay ni Jesse. Diba pagka sinabing, pupunta ako sa bahay mo at i-anoint ko yung next king. Diba maghahanda ka? Ipaghahanda mo sila. Kung pwede nga lang, meron pang musika eh. Di po ba? Merong combo, sabi nila. Kumbaga meron kang parang pagpista na talagang darating kilalang tao, talagang paghahandaan mo, papagandahin mo yung bahay mo. And ito, hinarap niya lahat ng mga anak niya doon kasi i-anoint nga yung next king. Pero alam mo, wala doon sa mga 7 nandun na siguro pag nakita natin, siguro kung ilalagay natin sa lugar natin ngayon or sa kapanahunan natin ngayon, malamang ang tangkad, mga matipuno yung mga anak ni Jesse that time. Pero kung ikaw, tatay ka or nanay ka, tapos yung anak mo si David nandun sa 'di ba wala si David doon, nandun siya nagte-tend siya ng mga sheep. Kumbaga, nagpapastol ng mga panahon na yon. Bakit? Mapapaisip ka, bakit siya nandun? Bakit hindi siya pinaghanda ni Jesse?
ng kagaya ng 7 mga anak niya. Amen? Makikita po natin kung bakit ganon. Okay? So, malalaman natin na parang hindi siya favorite. Amen? Hindi siya yung parang, wow, hindi ikaw yung pinaka gusto ng tatay mo. And many of the Bible scholars, alam ko ngayon lang po ninyo to maririnig, that David, kasi dahil sa gano'n, was an illegitimate child. Or anak po siya sa pagkakasala. That's why he is on the field tending sheep. Di po ba? Kasi biruin mo, sabi nga nila nung mga panahon na yan, kahit naman yata ngayon, di po ba, nangyayari yan. Kapag hindi ka tunay na anak or anak ka sa labas, di po ba, ang nangyayari is, ikaw yung gumagawa ng pinakamahihirap na trabaho, parang Cinderella, di ba? Ikaw yung ikaw gagawa lahat, ikaw magpapakain ng mga hayop, ikaw ang utusan, ikaw ang lahat ng mga dirty jobs sa'yo mapupunta. Kasi wala kang, kumbaga, hindi ka binigyan ng karapatan eh. Anak ka sa labas. So yun po, pinagtatalunan po. Maraming patunay po ang Bible na malalaman natin maya-mayang konti. Amen. So ito, sabi ng Psalm 51:5, okay, paano po natin nalaman na bakit natin nasabi na si David ay isang illegitimate child? Sabi rito sa 51:5, "Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me." Okay, so maliwanag po, "Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me." Hallelujah. Basahin natin yan sa Tagalog, Psalm. Mga awit. Para mabilis, ginamit ko na po ay Electronic Bible. 51:5, "Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina." Hallelujah. Did my mother conceive me? So, sa Bible po, ng mga panahon na yon, ang magulang ni Samuel, kilala po natin sa Samuel the Prophet, di ba? Si Hannah, ang nanay niya. Si Moses, kilala rin natin ang nanay niya. Di po ba si Jochebed? And Jesus' mother, we know already kung sino yon. It was Mary. Amen? Pero si David, hindi po nabanggit yun. Any accounts on the Bible, wala po nakalistang pangalan ng nanay niya. Amen? Kahit po hanapin natin yun. So, dito pa lang malalaman na natin bakit ganon. Siyempre, ang Bible, merong Bible courtesy na tinatawag na hindi na lang yun pinaalam. Amen? So, sabi dito ng Psalm 86:16, si David po to nagsasabi, no? "Turn to me and be gracious to me. Give your strength to your servant and save the son of your maidservant." Okay, yun lang po yung sinabi ni David. Kumbaga, pinakilala niya ang nanay niya. Basahin natin sa Tagalog. Okay? Psalm 86:16. "Umalik ka sa akin at maawa ka sa akin, ibigay mo ang lakas mo sa iyong lingkod at iligtas mo ang anak ng iyong lingkod na babae." Yun lamang ang, kumbaga, tinura ni David nung time na yon. Maid servant lang yung pakilala niya sa magulang niya, sa nanay niya. Okay? So, bakit hindi binanggit yung name ng nanay ni David? Okay, base rin po to sa mga Bible scholars, sa mga teachers ng mga nag-i-study talaga ng Bible. Sabi niya, yung case 1 daw, maybe David was Jesse's son from a prostitute. Or the case 2, David's mom has an affair with other men. So, it's either one of the two, pero mas more on, umaayon po ang Bible dun sa case number 1. And there's also another case wherein makikita natin sa Judges 11:1-4. Tagalog, Judges 11:1-4.
1 to 4. Ang sabi rito, Now Jephthah the Gileadite was a mighty warrior, but he was the son of a prostitute. Gilead was the father of Jephthah, and Gilead's wife also bore him sons. And when his wife's sons grew up, they drove Jephthah out and said to him, Hala, di ba ganun talaga kapag hindi talaga anak na tunay, kumbaga anak sa ibang tao or ibang babae. Hallelujah. So, meron din pong senaryo yan si Jephthah. He delivers Israel pagka nakita natin yung kanyang whole story. But, hindi po tayo magtatakal doon ng matagal. Kasi, dito lang po pinapakita na more likely is yung mother ni David is like the mother of Jephthah as well, na prostitute. Okay, so kaya hindi kinikilala siya ng kanyang ama na si Jesse. Kaya hindi siya pinatawag ng time na yon na pinapatawag para i-anoint ng king. Imagine that sakit ng puso na nararanasan ng isang cast out. Amen? Ng isang taong rejected many times and his family itself is the one destroying him. Hallelujah. Amen? So, for one time in our lives, I mean, parang nakaka-relate po tayo dito sa storya ng buhay na to ni David, di ba? Kaya malalaman mo, bakit siya naging ganun? May pinaghuhugutan eh. Bakit siya naging magaling? Pagdating sa pagpatay ng mga hayop, sabi, napakagaling niyang pumatay ng mga hayop that time na mas malalaki pa sa ang katawan sa kanya. Bakit niya nakuha yung ganon? Saan niya nakuha yung ganong lakas? May hinuhugutan po yun. So, ang sabi niya rito, sabi sa Psalm 69:8, I have become a stranger to my brothers, an alien to my mother's sons. So, yun po yung hinaing ni David that time. Stranger siya dun sa mga brothers niya. Ano pong ibig sabihin nun? Alam niyo po ba kapag kinonect po natin sa Hebrew word, kapag ako po, ni-research ko po yan, yung ang Hebrew meaning ng stranger is muzar. M-U-Z-A-R, muzar. And ang ibig sabihin po ng muzar is illegitimate son or bastard in English. Amen? So, eto po yung nangyari kay David that time, na talagang stranger siya sa mga kasama niya, yung totoong kasama niya, yung tinuturing niyang pamilya, hindi pala talaga siya pamilyang itinuturing. Pero tingnan mo kung anong ginawang turn around ng ating Lord sa kanyang buhay. Amen? David was a man, a God a man after God's heart. 'Di ba? Yun po ang talagang description kay David eh. And malalaman natin dito na talaga namang si David, even though ganun po yung background ng pamilya niya, background ng nakikita natin sa kanya, but you know what? The Bible is not silent with that, 'di ba? Dahil ang genealogy ni Jesus Christ galing din kay Jesse. And then King David is what, dun nang galing po ang lineage ni Jesus Christ. Hallelujah. So, makikita po natin sa 1 Samuel 17:55 to 58. 1 Samuel. Balik po tayo ulit sa storya ng buhay ni David dun sa 1 Samuel. Ano pong nangyari sa 1 Samuel? Okay? Pagdating sa 17:55 to 58, ang sabi dito, there. As soon as Saul saw David go out against the Philistine, he said to Abner, the commander of the army, Abner, whose son is this youth? Di ba alam naman po natin ang nangyari nung time na yon. Alam na ang storya ng buhay ni David. After napili siya ni Samuel at siya yung sinasabi na inanoint na king, na susunod kay King Saul. After po nun, di ba, the history, alam na po natin na napatay niya si Goliath.
yung napakalaking giant na yon na Philistine. Alam niyo po ba, ang Philistine at ang Israelites noon, parang kung susumahin natin sa panahon natin ngayon, parang China and Philippines yan eh. Laging nagbabangayan, laging nagkakaroon ng girian. So, ganun din po nangyayari nung time ng Israelites at yung Philistines. So, si Goliath, napakalaking tao nito, warrior. Di po ba? Malaking mga espada, kung ano-ano mga dala niya. Pero alam niyo po ba si David, ano lang po ba ang dala niya? Dan time na yon na napatay niya si Goliath, 'di ba? To make the story short, is ano ba 'yun? 'Di ba po yung parang may bato lang 'yun, slingshot. Pinatay niya si Goliath with a slingshot. Sa kanya pala nauso yung lato-lato eh, no? Hallelujah. So, ang galing. It's amazing. How did he do it kung wala ang favor ni Lord sa kanyang buhay? Amen? Magagawa niya lang yon. Magagawa lang natin yon. Natapatan natin ang isang higanteng yon sa buhay natin with God's favor. Amen? With God's favor. So sabi rito sa 1 Samuel 17:55 to 58, alam niyo nakakaiyak to ah. And the king said, "Inquire whose son the boy is." And as soon as David returned from the striking down of the Philistine, Abner took him and brought him before Saul with the head of the Philistine in his hands. Grabe. Ang yabang niya, di ba? Dala-dala niya yung ulo. Pinugot niya yung ulo ni Goliath. Dala-dala niya habang nakaharap siya in front of King Saul. Took him and brought him before Saul with the head. And Saul said to him, "Whose son are you, young man?" And David answered, "I am the son of your servant Jesse, the Bethlehemite." Amen? Nag-strike po ba sa atin yun? Alam nyo, bakit sinabi pa ng Bible? Amen? Sinulat pa talaga. And David answered, "I am the son of your servant Jesse, the Bethlehemite." It's very prophetic po yan. Bakit mention pa yung place, yung Bethlehem, your servant Jesse? Alam nyo, at the end of the day, in-honor niya pa rin ang tatay niya. Sa lahat ng sakit, sa lahat ng naranasan niya nung bata pa siya. But still, he recognized ang tatay niya. Amen. Maring tayo po sa mga buhay natin, hindi po maiwasan, meron tayong mga pangit na karanasan, lalo na nung maliliit pa tayo, nung mga bata pa tayo, naalala natin yung minsan sa buhay mo, nagkaroon ka ng experience na hindi maganda at hindi mo makalimutan hanggang ngayon. Alam mo kapatid, kinakailangang mangyari yon para ikaw mismo ay magamit pagdating ng panahon. Alam mo, ako po naniniwala na merong kahit isa lang na nakikinig ngayon sa'yo, yung sphere of influence mo, kung sino man yan, kung anak mo ba yan, kung yan ba'y kapitbahay mo, kung yan ba ay katrabaho mo, nakikita ka araw-araw, ikaw ang walking Bible niya. Or minsan sa Facebook natin, nagpo-post po tayo yung mga reels natin, di mo alam kung anong impact niyan sa kanila. Hallelujah. Napakalaki ng impact nila. Lalo na ngayon, ang social media natin, malaki ang magagawa natin. I-share natin sa kanila kung ano yung nararanasan natin. Minsan, kailangan natin pagdaanan yon para meron tayong ma-share sa ating mga kapatid, kung sinong sphere of influence po natin. Maaring nararanasan mo na mag-pray sa mga may sakit kasi ikaw mismo may sakit. Maaring nakakaranas ka ng financial problem or lugi ang negosyo or bumagsak ang mga finances. Alam niyo, sa tuwing ako nagpe-pray kami mag-asawa na for finances, for financial breakthrough, that was really coming from the heart kasi naranasan po namin ang ups and downs ng buhay namin. Just nakakaiyak, pero alam niyo, diyan tayo pinatatatag ng Panginoon. Diyan tayo magagamit.
I was really, really, really thankful to God kasi nakakasabay ko na ngayon ang husband ko sa paglilingkod sa Panginoon. I was very thankful to God. Kasi siguro kung hindi niya naranasan or nadaanan na bumagsak ulit, or gano'n naman talaga ang buhay, ups and downs, 'di ba? So hindi niya siguro maaano na it, iba ngayon ang paglilingkod niya sa Panginoon. Not unlike before, 13 years ago. Kasi sabi nga ni Pastore LB, 'di ba? 13 years, hindi pa siya pastor, nandito na siya sa bahay namin, nag-share siya ng Word of God. And that time, nagpapatotoo na rin ang asawa ko. Ang husband ko po ay Christian, sabay kaming naging Kristiyano, 6 months apart lang. But right now, it's different kasi meron siyang pinagdaraanan na talagang dapat pagdaanan para may matutunan. And I'm so thankful na pinapagamit niya yung buhay niya para din sa mga katulad niya na dumadaan sa ganong sitwasyon. So tayo, once in our life, sugatan po tayo. Marami po tayong pinagdaanan na masasakit, masasaklap na buhay natin. Pero kapatid, ang encouragement ko sa'yo, ipagamit mo ang buhay mo. Maaring kahit isa lang yan na nakikinig sa'yo, kahit bata yan na nakikinig sa'yo at na-impluwensyahan mo na sumama sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon, kapatid, magagamit ka ng Panginoon. Kaya po lahat ng mga nangyayari sa ating buhay, meron pong kalakip yan na kumbaga na ang lahat ng experience natin na nararanasan sa ating buhay, ang lahat po yan ay para sa ikatataas at ikararangal ng ating Panginoong Hesus. Glory to God. Yun lamang po. At wala na pong ibang greatest wounded healer o dakilang sugatang manggagamot. Walang iba kundi si Jesus. Sabi nga po ng Isaiah 53:5, "But He was wounded for our transgressions. He was crushed for our iniquities, and upon Him was the chastisement that brought us peace, and with His stripes we are healed." Our wounds can be somebody else's healing. Amen? Kaya huwag kang matakot na i-speak ang buhay mo, sabihin ang buhay mo, i-share ang buhay mo sa ibang tao kasi maaaring yung tao na yon ngayon, ang pagkakataon niyang maniwala na sa Panginoong Hesus at tumanggap. Gagamitin ka, kapatid. Amen. Thank you po. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set